Hi fellow viewers to everybody, good morning. My name is Steve. Steve Hoong is my complete name. I'm the owner of this video account in this respective website, youtube.com. Okay, by the way, my next Bangko Filipino related videos is more on the title. Meron na ilalagay dyan title, parang Palawan Pawn Shop Branches. Bakit ko nasabi ang if in case, no? If in case ang Bangko Filipino mag-reopening for the third time, magiging Palawan Pawn Shop Branches. Anong ibig ko sabihin itong title na ito? I will explain. Pero tapusin nyo muna itong video na ito kasi baka sabihin niya, ay, walang to, baka gimmick lang ito. No. This will be a reality na. Basta as long as what I've said in my past few videos, yung sa former board of directors, i-clear ang name para at least ma-normalize na lahat. Kasi hindi ang mga depositor like us, like me, hindi nila alam kung anong buong pangyayari. Pero ako, naka-witness na yung mga may problems doon. Ang problem is actually itong Bangko Filipino at saka Bangko Sentral, meron silang financial feud, yung alitan ba. Ito sinasabi kong parang Palawan Pawn Shop branches will be remote areas. Halimbawa, yung mga outside the city on that province or on that anyway, sa Metro Manila, makukumpleto yan. All cities and one municipality, which is Pateros. Ito siya, iba. Ito, in every province, meron branches na. Ibig sabihin, bigyan ko kay example, kung kaya ay taga Laguna, San Pedro, hindi ka napupunta ng Santa Cruz. Halimbawa, San Pedro, Laguna, hindi ka napupunta Santa Cruz. Hindi ka napupunta ng Calamba. Remote areas. So, bawat city, bawat municipality on that province, ilalagyan na. Kaya yan ang title, parang Palawan Pawn Shop Branches style. Remote areas. Ang point ko dito sa video na ito. So, advantage kung kuan. Of course, hindi on the same day. Iba't ibang araw siya. So, in every day, in every kuan. Of course, pag-aaralan namin ang feasibility study area. Is it feasible or not? Pero, based on my analysis, market analysis, feasible lahat. Kasi in every province, nakikita ko, mabenta naman ang mga lugar na yon. So sa pag-deposit o sa pag-withdraw, halimbawa on that province, hindi na siya ma-charge na interbranch kasi cluster man. Ang mangyari, yes, tama kayo, cluster area. Hindi na yung unlike sa ibang bangko, example, nag-open ka Dumaguete, tapos nag-transact ka Manila, tapos over the counter. Kasi be-verify pa yung signature, may charge. Pero kung sang cluster province area ka, wala nang charge. Pero kung example, Negros Oriental, punta ka na Manila, yun, may charge. Pero kung halimbawa outside Dumaguete, on the same province, halimbawa Bacong, Dawin, yan, Negros Oriental, pag transact, wala nang charge. Kasi cluster man. So, yun. So, advantage. Then, meron, of course, may puhunan na. Yan ang sinasabi ko sa iyo, rehabilitation and reconstruct. But not liquidate. Hindi talaga siya pwede ma-liquidate ang Bangko Pilipino. Kasi yung that time kasi, yung 2011 second closure, nagkaroon ng receivership. Kaya, ayun, nagkaroon na ng issue. Kaya ito. Pero itong reopening, mas matatag at matibay na. Tsaka, of course, strong capital, syempre. Hindi ako nakagawa video Sunday kahapon kasi nagkaroon ako ng nag-atching. Syempre, mapapahiya ako sa audience. Mag-perform ako video na sinisipon. Diba? Syempre, diba? Bad influence naman sa viewers. So, ang ginawa ko, kailangan huminto ang sipon, uminom ako hot water, kaya yun, naka-concentrate ako ngayong araw. Kaya, naka-free time, tama-tama, ito yun, on the spot na kuha ko talaga. So, thank you so much for listening in this video. Good morning. And, before I say goodbye, pwede nyo i-replay at paulit-ulit nyong
rewind itong video na ito. Kasi ang point ko dito, remote area. Yan, yung isa kong example, Laguna, nasa San Pedro ka. Hindi ka na pupunta sa San Pablo, Calamba, and so forth. Ganun din sa Cavite, kung taga Dasmariñas ka, Dasmariñas, Cavite, hindi ka na pupunta ng Trece Martires City or Imus. Di ba? Malayo. So, yun. Ganun na mangyayari. Of all provinces in the Philippines, every remote areas makakakuan. Kaya nga untitled, parang Palawan pawn shop branches style. Pero hindi prenda ang pinag-usapan dito. Ito, deposit withdrawal din. So, yun. So, etong video na ito, ang point ko dito, makakaroon ng malaki at magandang improvement. Yun lang. Simple as that. Wala kaming bad intention sa mga kuan or pakulo. Basta, as long as sinabi ko sa kanila before, clear their names, clean this mess up, yun. Kasi kung hindi sila clear, we cannot proceed. Pero etong video na ito, I'm giving you an idea. Yun lang. Idea. Kasi ang importante, if you have an idea, ayun, maraming suggestion, maraming recommendation. That's it. Ganun lang. Maganda ang intention ko itong video. I do not criticize both of them. Diba? You try to think, if I criticize, what will I gain? I will gain nothing. Wala. Lugi pa ako kung babatikos ko pa. Sila pa magpa-file case, diba? Yan ang isipin ninyo. Ang point ko dito, isipin natin ang future. Para sa akin, ang Bangko Pilipino may future talaga. Nagkaroon lang ng misunderstanding. That's it. Okay? Thank you so much for listening in this video. Good morning. Again, as what I've said, pwede nyo i-repeat, i-rewind, paulit-ulit. Kahit ilang beses, unlimited. You can watch so many times. Then, once you finish the video, yun, doon na kayo makaka-analyze. Doon na kayo may idea. So, yun lang. Thank you so much.